Mainit ang araw sa baryo ng San Ignacio, isang liblib na nayon sa paanan ng kabundukan ng Mariwata. Hindi uso ang kuryente sa lugar. Tubig ay kailangang igibin mula sa bukal. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ang kabundukan ay tila isang paraisong binabalot ng misteryo. Ang matatanda sa baryo ay may mga kwento ukol sa mga engkanto sa gubat. Mga nilalang na may kagandahang hindi umano kayang pantayan ng sinuman. Ngunit para sa karamihan, ito'y katang-isip lang. Isa sa mga hindi naniniwala rito ay si Armando, isang binatang magsasaka na 22 taong gulang. Payat, sunog ang balat sa araw at may mga palad na magaspang sa kakatrabaho sa bukid. Ulila na sa ama't ina, siya ay namumuhay mag-isa sa isang kubo malapit sa ilog. Simula pagkabatay, namulat na siya sa hirap ng buhay, pag-aararo ng palayan, pag-aalaga ng kalabaw at paminsan-minsan ay pamimitas ng kahoy sa kagubatan ng Mariwata. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na anihan, napagpasyahan ni Armando na pumasok sa kagubatan upang maghanap ng mga kahoy na pwedeng gawing panggatong. Habang nilalampasan niya ang makakapal na talahib, narinig niya ang mahinang tunog ng tubig na dumadaloy mula sa isang hindi pamilyar na direksyon. Bagong batis, naisip niya. Sumunod siya sa tunog hanggang sa makalapit siya sa isang maliit na lawa sa gitna ng gubat. Dito siya napahinto. Sa ibabaw ng lawa ay may isang nilalang, isang babae na tila hindi totoo. Nakalugay ang kanyang buhok na kasimputi ng ginto, kumikinang sa sinag ng araw na tumatagos sa mga sanga. Siya ay nakaupo sa isang malaking bato at naghuhugas ng paa sa malinaw na tubig. Ang kanyang kutis ay tila porselana. Suot niya ay puting manipis na telang parang gawa sa ulap. Tila hindi siya nadudumihan kahit pa sa gitna siya ng kagubatan. Napako ang tingin ni Armando. Hindi siya makagalaw. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Subalit sa kanyang pagkakatitig, napansin ng dalaga ang kanyang presensya. Lumingon ito, napakaganda. Hindi siya nagtago o nagalit. Sa halip, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting tila nagpalambot sa lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Hindi ka taga rito, bulong ni Armando sa sarili. Ngunit nang lalapitan na sana niya ang babae, bigla itong nawala, parang bula. Kinagabihan, hindi mapakali si Armando. Habang nakahiga sa kanyang banig, nakatitig sa kisame ng kanyang kubo, hindi mawaglit sa kanyang isipan ng dalaga. Tunay ba siyang totoo? O baka isa lamang siyang panaginip na bunga ng pagod at gutom? Lumipas ang 3 araw. Ngunit sa 4 hapon, muling bumalik si Armando sa lawa. Doon niya muling nakita ang dalaga. Ngayong gabi ay naglalakad ito sa tabi ng lawa at tila nag-aabang. Hindi mo dapat ako laging pinagmamasdan, sabi ng babae. Hindi tumitingin. Ang tinig niya ay parang musika. Malamig at malambing. Pasensya ka na, hindi ko intensyon. Gusto kitang makilala. Huminto ang dalaga. Tumingin sa kanya. Ano ang pangalan mo, mortal? Armando po. Armando. Ulit ng dalaga. Ako si Amarilla. Hindi ka karaniwang babae, no? Tanong ni Armando, may halong kaba. Ngumiti si Amarilla. Hindi rin ako karaniwang engkanto. Simula noon ay gabi-gabi na silang nagkikita sa lawa. Si Armando ay tuluyang nahulog sa kagandahan at kabutihan ni Amarilla. Ipinakita ng dalaga ang hiwaga ng kagubatan, mga bulaklak na bumubukas lamang sa gabi, mga punong may ilaw at mga hayop na marunong magsalita. Ngunit hindi nila alam, may mga matang nagmamasid sa kanilang dalawa, mga matang puno ng puot. Sa pinakalalim na bahagi ng kagubatan, may isang konseho ng matatandang engkanto, pinamumunuan ng Donario.
isang makapangyarihang nilalang na tutol sa pagsasama ng mortal at engkanto. Para sa kanila, ang ugnayang iyon ay isang kasalanan sa batas ng kalikasan. Nilalason ni Amarilla ang kanyang dugo sa pag-ibig sa isang mababang nilalang, bulong ng isa sa matatanda. Kailangang itama ito bago mahuli ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at tila naging bahagi na ng buhay ni Armando ang gabi-gabing pagkikita nila ni Amarilla sa lawa. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang tunay na katauhan ng dalaga, hindi na ito mahalaga sa kanya. Ang mahalaga, nararamdaman niyang totoo ang kanilang ugnayan, malinis, masaya at payapa. Sa bawat gabi na magkasama sila, unti-unting ibinubunyag ni Amarilla ang kanyang mundo. Nalaman ni Armando na si Amarilla ay isa sa mga tagapangalaga ng liwanag, isang lahi ng engkanto na isinilang upang protektahan ang mga sagradong lugar ng kalikasan. Ang kanyang gintong buhok ay sagisag ng kadalisayan at kapangyarihang bihira sa kanilang lahi. Ano bang ginagawa ninyo kapag wala kami, mga tao? Minsang tanong ni Armando habang sila'y nakaupo sa tabi ng lawa, tinatanaw ang liwanag ng buwan na sumasalamin sa tubig. Pinagmamasdan namin kayo, pinoprotektahan kung minsan, ngunit kadalasan lumalayo kami. Bakit? Dahil ang pagpasok ng tao sa puso ng aming mundo ay maaaring maging simula ng pagkasira nito. Maraming tao ang mapang-abuso, sakim, walang galang sa mga sagradong lugar. Ngunit, tumingin si Amarilla kay Armando. Ikaw ay iba. Napangiti si Armando. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay may takot dahil alam niyang ang kanyang damdamin para sa dalaga ay lumalalim. At kung totoo nga ang kabilang ito sa mga nilalang ng liwanag, paano mangyayaring magkatuluyan sila? Isang gabi, habang papauwi si Armando mula sa gubat, napansin niyang iba ang ihip ng hangin. Mabigat, parang may gumagapang sa likod ng kanyang batok. Hindi ito karaniwang gabi, bulong niya. Pagdating niya sa kanyang kubo, tumambad sa kanya ang isang kakaibang tanawin. Nagsisiliparan ng mga ibon, tila takot na takot. At sa may punong sampalok malapit sa kanyang kubo, may isang matandang babae na hindi niya kilala, nakaitim na bestida, may buhok na kulay abo at mata na parang basang uling. Armando, mahinang sabi ng matanda, iniibig mo ang hindi mo dapat ibigin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya, kinakabahan. Si Amarilla ay hindi para sa'yo. Ang mundo niya ay mapanganib at ang mga kalaban niya ay nagsisimula ng gumalaw. Sa oras na mapatunayan ng kumbento ng mga engkanto ang kanyang pagtataksil, kayo ay huhulihin o papatayin. Hindi siya nagtataksil. Ang batas ng aming mundo ay hindi tulad ng sa inyo. Ang pagkagiliw ng isang engkanto sa isang mortal ay isang krimen. At sa mga darating na gabi, ang buong kagubatan ay gagalaw para sa paghihiganti. Pagkatapos ng babala, naglaho ang matanda na parang usok. Kinabukasan, hindi nakatulog si Armando. Ipinasya niyang huwag munang puntahan si Amarilla. Ngunit bago pa man dumilim, narinig niyang may humuni sa labas ng kanyang bintana. Isang awit na matagal na niyang naririnig sa gabi mula kay Amarilla. Lumabas siya at nakita ang dalaga sa may gilid ng kagubatan. Sa kanyang muka ay may lungkot. Nabalitaan ko na, sabi ni Amarilla. Pinuntahan ka ni Aling Sima, damata ng Hilaga. Isa siya sa tagapayo ni Donario. Sinundan nila ang amoy ng aking presensya sa lupaing mortal. Ano ang gagawin natin, Amarilla? Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na ligtas ang gabi para sa ating dalawa. Lumapit si Armando at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako aalis. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ngunit nang magdikit ang kanilang palad, nangisay ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng punong kahoy ay tila nagalit
at ang hangin ay umalulong na parang mga tinig ng sangkatutak na engkanto. Napansin na nila tayo, bulong ni Amarilla. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng itim na buwan, nagtipon-tipon ang konseho ng engkanto. Simulan na ang paghahanap, utos ni Donario, ang matandang pinuno na may balat na tila kahoy at mga matang parang butas ng uling. Ang gintong buhok ng taksil ay kailangan ng putulin at ang puso ng mortal ay dapat durugin. Lumipas ang mga araw na hindi mapakali si Armando. Kahit anong pilit niya, hindi niya maialis sa isip ang sinabi ni Amarilla na hindi naligtas ang gabi at sila ay sinusubaybayan. Sa tuwing siya ay nasa bukid, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kakahuyan. At sa gabi, habang nakahiga sa banig, naririnig niya ang kakaibang ihip ng hangin, may tunog, may bulong, may sumpa. Isang gabi, habang sinusubukang matulog, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa labas ng kanyang kubo. Dinampot niya ang kanyang gulok at dahan-dahang lumabas. Walang tao. Ngunit nang lingunin niya ang likod ng punong kahoy, may nakita siyang maliit na nilalang kulubot. May pulang mata at nakabalabal ng itim. Hindi ito tumatakbo. Bagkus, ito ay nakatitig lang sa kanya. "Sino ka?" tanong ni Armando. Ngunit bago pa ito sumagot, sumulpot pa ang tatlo pang tulad nito. Lahat sila ay naglalakad na paikot kay Armando, parang mga asong gubat na tinatansya ang kanilang biktima. Sa ngalan ni Donario, sabay-sabay nilang binigkas sa isang kakaibang tinig, "Isuko mo ang engkantada." Hinugot ni Armando ang kanyang gulok. "Umalis kayo. Hindi ko siya ibibigay." Maya-maya pa'y nagsimula silang sumugod, ngunit sa mismong oras na iyon ay lumitaw si Amarilla, nakasuot ng telang ginintuan na lumiliwanag sa dilim. Kumampay ang kanyang palad sa hangin at sa isang iglap, tinamaan ng matinding liwanag ang mga nilalang. Napasigaw ang mga ito at naglaho na parang nasunog ng araw. Lumapit si Amarilla kay Armando. Hindi na sila titigil. Pinaigting na ni Donario ang utos sa buong kagubatan. "Kapag nahuli nila tayong magkasama, hindi lamang ako ang paparusahan, ikaw rin." "Bakit ba ayaw nila sa ating dalawa, Amarilla?" tanong ni Armando, may galit at lungkot sa tinig. "Bakit hindi sapat ang pagmamahalan natin? Dahil ang puso ng engkanto ay dapat manatiling dalisay, walang pagkahumaling sa mga mortal. Kapag kami umiibig, nagiging mahina kami. At kapag naging mahina, nawawala ang liwanag naming pinagkukunan ng lakas. Iyan ang batas nila. Ngunit ayaw kong isuko ka. Ni ako man." Kinabukasan, pumunta si Armando sa matandang ermitanyo ng baryo, si Mang Belong, na kilala sa pagiging tagapagbantay ng lumang paniniwala. May mga anting-anting ito sa katawan at sinasabing minsan na ring nakausap ang mga nilalang ng kabilang mundo. "Mang Belong, totoo po bang may paraan para protektahan ang sarili laban sa mga engkanto?" "Totoo. Ngunit ang tanong, sino ang kailangan mong protektahan, iho?" "Ang sarili ko at ang isang kaibigan ko." "Kaibigang babae?" "Oo." Tahimik si Mang Belong, tumango-tango. "Kung iibig ka sa nilalang na hindi taga-mundo natin, kailangan mong tanggapin ang kapalit dahil bawat halik ng engkanto ay may kabayaran." "Ano pong kabayaran? Kaluluwa o buhay?" Hindi nakaimik si Armando. Samantala, sa kabilang dulo ng kagubatan, naghahanda na ang hukbo ni Donario. May mga nilalang mula sa anino, mula sa lupa, mula sa hangin. Lahat sila ay naghahanap ng dalagang taksil, si Amarilla, at ang kanyang mortal na iniibig. Sa gitna ng bilog na bato kung saan ginaganap ang mga pagpupulong ng konseho, nakatayo si Donario. Hawak ang baston ng lupa't liwanag, isang sagradong gamit na naglalaman ng kapangyarihang lumalamon sa mga hindi sumusunod sa batas ng engkanto. Kailangang matapos ito bago ang 3 buwan, utos niya. Kapag ang mortal at ang engkantada ay nagsanib sa ilalim ng 3 buwan,
tuluyan na nilang mapapalitan ang takbo ng ating daigdig. Sa parehong gabing iyon, muling nagtagpo sina Armando at Amarilia sa lawa. Amarilia, kailangan mong tumakas. Gusto ka nilang patayin. Hindi ako aalis at hindi rin kita iiwan. Anong plano natin? May isang nilalang na maaaring tumulong sa atin. Isang dating engkantong pinatalsik ng konseho si Lukban. Siya lamang ang may kakayahang pigilan ng baston ni Donario. Ngunit siya ay nasa bundok ng limot. Pupuntahan natin siya, sagot ni Armando. Mapanganib ang daan. Maraming nilalang doon ang hindi mo pa nakikita sa bangungot mo. Kung kasama kita, kahit impyerno lalakarin ko. Ngumiti si Amarilia. Ngunit sa ngiti niyang iyon, may luha sa kanyang mata. Bago pa sumikat ang araw, iniwan nina Armando at Amarilia ang baryo ng San Ignacio. Bitbit lamang ni Armando ang kanyang gulok, ilang tuyong tinapay at tubig sa lalagyan na gawa sa kawayan. Si Amarilia na may nakasuot ng maputing balabal na may bordang ginintuan isang damit na tago ang liwanag niya upang hindi siya madetect ng mga taga-subaybay ng konseho. Ang kanilang layunin, maabot ang bundok ng Limot, isang lugar na ni ang mga matatanda sa baryo ay umiiwas banggitin. Ayon sa alamat, ang bundok ay dating kaharian ng mga nilalang na itinakwil mula sa mundo ng liwanag, mga nilalang na pumili ng sarili nilang landas at ngayoy namumuhay sa dilim, malayo sa mga batas ng konseho. Ano bang meron kay Lukban? Tanong ni Armando habang naglalakad sa gilid ng bangin. Siya ang dati kong tagapagsanay, sagot ni Amarilia. Isa sa pinakamakapangyarihang engkanto. Ngunit pinatalsik siya nang tumangging sundin ng isang utos ng konseho. Isang pagpatay sa batang mortal na may dugong engkanto. Sa halip na sumunod, pinili niyang protektahan ito. Sa mata ng konseho, iyon ay pagtataksil. Kung siya'y pinatalsik, baka siya ang makakaintindi sa atin. Ngunit hindi natin alam kung buhay pa siya. Matagal na mula nang huli ko siyang makita. At ang bundok ng Limot, nagbabago ang anyo, parang nabubuhay ang lupa roon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, natambad sa kanila ang isang kagubatang kulay abo, parang sinunog ng panahon. Ang mga punong kahoy ay walang dahon, at ang hangin ay amoy bakal at basang abo. Hindi ito ordinaryong kagubatan. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Tumingin ka lang sa akin, Armando, bulong ni Amarilia. Huwag mong pansinin ang mga tinig. Ngunit habang palalim sila ng palalim sa kagubatan, mas lalo ring lumalakas ang mga bulong. Hindi ka niya mahal. Iiwan ka rin niya. Isa ka lang laruan sa kanyang walang hanggang buhay. Napahinto si Armando. Napatingin sa kawalan. Armando! Sigaw ni Amarilia. Boses ni Inay? Bulong ni Armando. Naririnig ko si Inay. Tinatawag ako. Bigla'y lumitaw ang imahe ng isang matandang babae, ang imahe ng kanyang yumaong ina. Nakaluhod ito, umiiyak, pilit siyang inaabot. Anak, umuwi ka na. Huwag ka nang sumama sa kanya. Ngunit biglang humawak si Amarilia sa noo ni Armando at biglang tumilamsik ang liwanag mula sa kanyang mga palad. Naglaho ang imahe. Mga anino, sabi ni Amarilia. Mga nilalang ng bundok ng Limot na nagpapakita ng pinakamalalim mong pangamba. Ganyan nila pinapatay ang mga sumasalakay sa pamamagitan ng isip. Pagkalampas ng kagubatang abo, narating nila ang isang bangin na walang tulay. Sa ilalim ay wala kang makikitang dulo, isang itim na kawalan. Dito nasubok ang mga engkanto noon, sabi ni Amarilia. Bago ka makatawid, kailangan mong paniwalaan ang tulay. Anong ibig mong sabihin? Walang totoong tulay, Armando. Ngunit kung buo ang tiwala mo, makakatawid ka. Baka malaglag ako. Kung hindi ka maniwala, oo. Lumakad si Amarilia muna.
Wala sa kanyang paanan, ngunit ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila tumitibay. Para siyang naglalakad sa hindi nakikitang daan. Tumawid siya nang walang bahid ng takot. Si Armando ay nanginginig, ngunit habang pinagmamasdan ang mukha ng engkantadang mahal niya, naisip niya. Kung ang pag-ibig ko sa kanya ay totoo, maniniwala ako. Kung ang bawat saglit naming magkasama ay hindi panaginip, maniniwala ako. Isinara niya ang kanyang mga mata, humakbang. 1, 2. Walang bumigay, wala siyang nahulog. At sa ikapitong hakbang, naramdaman niyang may hangin sa ilalim ng kanyang paa, parang yakap ng isang hindi nakikitang nilalang. Pagdilat niya, narating na niya ang kabilang panig. Ngumiti si Amarilla. Hindi ka lang basta mortal, Armando. May lakas ka sa puso. Sa wakas, narating nila ang isang kuweba na tinatakpan ng malalaking ugat ng punong kahoy. Sa bungad nito ay may mga palamuti ng buto, balat ng ahas at lumang palaspas. Dito nakatira si Lukban, bulong ni Amarilla. Ngunit kailangan niya tayong tanggapin. Pumasok sila at ang lamig ay agad sumalubong sa kanila. Ang loob ng kuweba ay may mga halamang kumikislap sa dilimberdeng ilaw na parang bituin. Sa dulo, may isang nilalang na nakaupo sa malaking ugat, may mahabang buhok, mapuputing mata at balat na tila hinubad sa kahoy. Amarilla. Sabay ang boses na tila may 2 tono. Lukban. Sino ang mortal? Siya ang iniibig ko at kailangan namin ng tulong mo. Tumingin si Lukban kay Armando. Handa ka bang ipaglaban ang pag-ibig mo? Kahit ang kapalit ay ang sarili mong kaluluwa? Hindi nagdalawang isip si Armando. Oo. Tumayo si Lukban. Bumigat ang hangin sa loob ng kuweba. Kung gayon, simulan na natin ang paghahanda. Darating ang 3 buwan at pag dumating ito ang buong kagubatan, ay magpapasya kung sino ang dapat manatili sa mundong ito. Tahimik ang kuweba ni Lukban, pero sa bawat sulok nito ay may dalang tensyon, parang may hinihintay na pagsabog. Si Armando ay nakaupo sa isang bilog na guhit sa sahig ng bato, habang si Amarilla ay nakatayo sa di kalayuan, pinagmamasdan ng gurong engkanto. Huwag mong isipin na magtatagumpay ka sa giyerang ito gamit lang ang lakas ng bisig, ani Lukban. Ang mga nilalang na susugod sa inyo ay hindi tinatablan ng gulok o pana. Ang armas dito ay diwa, paninindigan, at ang pinakamatinding anyo ng liwanag ang pag-ibig na hindi natitinag. Napatingin si Armando sa kanyang mga kamay. Magaspang, sugatan, hindi tulad ng mga kamay ng isang mandirigma sa alamat. Pero ngayon, kailangan niyang matutong lumaban hindi para sa karangalan, kundi para sa pag-ibig. Simulan natin ang unang pagsubok, utos ni Lukban. Itinuro ng matandang engkanto ang isang tipak ng kristal sa gitna ng kuweba. Ito ay bato ng ligalig. Kapag hinawakan mo ito, bubuksan nito ang iyong pinakamalalim na takot kapag kinain ka nito. Hindi ka na babalik sa sarili mong isip. Bakit kailangan kong gawin to? Dahil tanging ang may tapang humarap sa sarili ang kayang harapin ang hukbo ni Donario. Huminga ng malalim si Armando at nilapitan ng kristal. Sa paghawak niya rito, biglang nagbago ang paligid. Sa loob ng isip ni Armando, nasa isang puting mundo siya. Walang lupa, walang langit, tanging katahimikan. Hanggang sa lumitaw si Amarilla, ngunit iba ang anyo. Ang kanyang balat ay kupas, ang kanyang buhok ay nalalagas, at sa kanyang likod ay may pakpak na parang sirang balahibo. Bakit mo ako sinundan, Armando? Bulong nito. Mamatay ka lang. Hindi totoo yan. Hindi ako totoo. Isa lang akong ilusyon. Isa akong sumpa sa iyong mundo. At sa pag-ibig mo sa akin, unti-unti kang mawawala. Hindi. Hindi kita iiwan. Papatayin nila ako. At ikaw,
Walang happy ending sa mga tulad natin. Sumulpot ang imahe ng kanyang ina, ng kanyang ama, ng mga tao sa baryo. Lahat sila'y umiiyak, sinisigawan siyang bumalik, umalis, iwan ang engkantada. Ngunit sa gitna ng ingay at dilim, narinig niya ang tinig ni Amarilla, ang tunay na Amarilla, naglalakbay sa hangin, inaawit ang paborito niyang awitin. Napapikit si Armando. Isinara ang kanyang isipan sa ingay. Hindi ko kailangan ng pahintulot ninyo. Ang puso ko ay hindi sa inyo. Sa kanya ito, at dito ako lalaban. Biglang bumalik ang lahat sa normal. Nakaluhod siya sa harap ng bato ng ligalig, pawisan, nanginginig. Ngunit buo pa rin siya. Tumango si Lukban. Pinili mong manindigan. Hindi lahat ng mortal ay makakayanan iyon. Handa na po ba siya? Tanong ni Amarilla. Higit pa sa inaasahan ko, sagot ng matanda. Ngunit bago sila makapagsimula sa susunod na hakbang, isang kakaibang enerhiya ang sumabog mula sa bungad ng kuweba. Nang lumabas sila, nakita nila sa langit ang paglabas ng 3 buwan, ang hudyat ng pagbabago sa anyo ng kagubatan. Wala na tayong oras, ani Lukban. Kapag tumuntong ang 3 buwan sa kanyang gitnang liwanag, lilitaw ang hukbo ng anino ni Donario. At sa oras na iyon, magsisimula ang dakilang paglipol. Paano namin sila haharapin? Tanong ni Armando. Hindi kayo makakapanalo sa dami, pero may isa pa tayong baraha. Dinala ni Lukban ang 2 sa likurang bahagi ng kuweba, isang lihim na silid na puno ng mga ukit sa pader. Doon, nakita nila ang isang lumang inskripsyon. Isang araw, magtatagpo ang dugo ng tao at engkanto. Kapag sila'y pinagbuklod ng tunay na pag-ibig, isang bagong nilalang ang isisilang tagapagbalanse ng liwanag at dilim. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Amarilla, halos hindi makahinga. Tunay kayong magkatuwang, hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa kapalaran. Hindi aksidente ang pagtagpo ninyo, Amarilla. Isa itong sinaunang hula. At kung kayo'y magpapatuloy sa inyong ugnayan, maaaring kayo ang simula ng bagong panahon o ng pagkawasak ng 2 mundo. Nagkatinginan sina Armando at Amarilla. Sa loob ng kanilang puso, parehong may kaba at pag-asa. Kung tayo ang simula ng pagbabago, lalaban tayo, hindi dahil kailangan kundi dahil ito ang tama. Tumango si Lukban. Kung gayon, simulan natin ang huling bahagi ng inyong paghahanda. Dahil sa pagsikat ng huling sinag ng 3 buwan, kailangan ninyong harapin ang konseho at ang galit ng buong kagubatan. Sa unang sinag ng 3 buwan, nanginginig ang kagubatan ng Mariwata. Sa bawat puno ay may namumuong anino. Sa bawat dahon ay may matang nakatitig. Ang liwanag ng buwan ay hindi malamig, gaya ng dati ito'y kulay asul na parang apoy. At sa bawat saglit na lumilipas, unti-unting nagbubukas ang mga pinto ng ibang dimensyon. Ang konseho ng mga engkanto ay hindi na nagkukubli. Nagtipon sina Armando, Amarilla at Lukban sa gitna ng kuweba. Sa sahig ay iguhit ang sinaunang bilog na may mga simbolo ng liwanag at anino tanda ng mga lumang panata ng mga tagapangalaga at mga nilimot. Ihanda na ang iyong loob, Armando, sabi ni Lukban. Ang pag-ibig mo ay kailangan nating gawing sandata. Paano yon? Tanong ni Armando. Tanging ang purong damdamin, walang takot, walang duda, walang kapalit ang maaaring maging sagisag ng kapangyarihan na kayang humarap sa baston ni Donario. Itinaas ni Lukban ang isang lumang anting-anting na yari sa ginto at ugat ng sagingan, pinanday noong sinaunang panahon. Inilagay niya ito sa dibdib ni Armando. Ang anting-anting na ito ay nagpapalakas sa sinumang dalisay ang hangarin. Ngunit kapag ginamit ng isang pusong marumi, ito'y magiging lason.
Lumapit si Amarilla at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang puso ni Armando gamit ang liwanag ng kanyang palad. Naglaho ang takot sa paligid. Sa isang tibok ng puso, nagliwanag ang buong kuweba. "Handa na kayo," wika ni Lukban. Nagmarcha na ang hukbo ng anino ni Donario. Nangunguna sa kanila si Tarak, ang itim na tagapuksa, isang engkanto na dating tagapagbantay ng apoy ngunit tinanggalan ng pakpak ng malulong sa galit. Kasama niya ang mga duwendeng itim, mga bangkaw ng hangin at manggagayumang kaluluwa, mga nilalang na may kapangyarihang buwagin ang isipan ng tao at engkanto. "Hanapin si Amarilla," utos ni Tarak. "Patayin ang mortal at dalhin sa harapan ni Donario ang kanyang puso bilang babala." Sa bawat pagdaan ng hukbo, nalalanta ang mga halaman at ang mga hayop ay nagsisitakas. Sa baryo ng San Ignacio, nagsimulang manginig ang mga tao kahit hindi nila alam kung bakit alam nilang may hindi likas na panganib na parating. Sa paanan ng bundok ng Limot, doon itinalaga ni Lukban ang huling depensa nina Armando at Amarilla. Inukit niya ang mga sinaunang simbolo sa mga batong bilog at sa gitna'y inilagay si Armando habang nakaupo sa isang bilog ng asin, alikabok ng buwan at dugo ng punong akasya panangga sa mahiwagang lakas. Dito si Armando ay kailangang manatiling nakatuon sa isang bagay: ang kanyang pag-ibig kay Amarilla. Isang pagkakamali, isang duda, isang takot at sisingaw ang proteksyon. "Bakit ako lang ang nasa gitna?" tanong ni Armando. "Dahil ikaw ang huling tagapamagitan," sagot ni Lukban. "Ang puso ng mortal ay ang nagsasalita sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. At sa puso mo, naroon ang timbangan ng kapalaran. Nasaan si Amarilla? Darating siya." Makalipas ang ilang saglit, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nagdilim ang paligid. Sa gitna ng usok, lumitaw si Donario, matangkad, tuwid ang likod. Ang balat ay kulay abo na parang abo ng libu-libong taon. Ang kanyang baston ay yari sa itim na bato at sa dulo nito ay may pulang mata na umiikot. Sa kanyang likuran ay ang buong hukbo ng anino. Ngunit sa unahan nila ay si Amarilla. May tanikala sa mga kamay at may sugat sa noo. "Armando!" sigaw niya. Tumayo si Armando mula sa gitna ng bilog, ngunit pinigilan siya ni Lukban. "Kapag umalis ka sa bilog, mawawala ang proteksyon." Ngunit lumapit si Donario at sa kanyang tinig ay isang pag-ukit ng hatol. "Sa ngalan ng konseho, hinahatulan ko ang engkantadang si Amarilla ng pagtataksil at ang mortal na si Armando ng pagsira sa batas ng kalikasan. Ngunit bago ang bitay, hayaan natin silang mamili." Itinutok ni Donario ang baston kay Amarilla. "Armando, kung tatalikuran mo siya ngayon, patatawarin ka. Maaring bumalik ka sa mundo ng tao, makalimutan ang lahat ng ito, mabuhay ng payapa." Tahimik si Armando. Lumuha si Amarilla. "Gawin mo na, Armando," bulong ng engkantada. "Huwag mo akong ipaglaban. Huli na ang lahat." Ngunit humakbang si Armando pakatapos. Tuluyan siyang lumabas sa proteksyon. "Mas pipiliin ko ang mamatay na kasama ka kaysa mabuhay na hindi ka maalala." Sa sinabi niyang iyon, nagliwanag ang anting-anting sa kanyang dibdib. Nagalab ang bilog sa lupa at isang puting liwanag ang sumabog mula sa puso ni Armando. Tinamaan ang baston ni Donario. Nagkabasag-basag ang dulo nito. Napaatras ang mga engkanto. "Nagising ang propesiya!" sigaw ni Lukban. Sa mismong sandaling iyon, nagsanib ang mga kamay ni na Armando at Amarilla. Nagliwanag sila at unti-unting sumabog ang enerhiya na parang araw sa gitna ng gabi. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Sa kadiliman sa likod ng gubat, may isa pang nilalang na natutulog, ang unang engkanto ng anino. Ang nilalang na tinatawag lamang sa pangalan ng mga matatanda bilang Alon ng Kadiliman. At sa pagbagsak ng baston ni Donario, nagising ito.
Sa kailaliman ng kagubatan ng Mariwata, kung saan ang lupa ay laging basa at ang hangin ay amoy ng luma at bulok na kahoy, ay may isang kuweba na hindi binubuksan kailanman. Hindi ng tao, hindi ng engkanto, at lalong hindi ng liwanag. Doon, sa pusod ng mundo, gumalaw ang isang bagay na matagal nang natutulog. Sa unang pagkabasag ng baston ni Donario, isang pader sa kuweba ang pumutok. At mula sa bitak, unti-unting sumingaw ang itim na ulap, mabagal pero tiyak. Ang alon ng kadiliman, ang pinakamatandang engkanto ng dilim, ay unti-unting dumilat. Napaupo si Lokban sa lupa habang hawak ang dibdib niya. Gising na siya. Bulong nito. Hindi pa tapos ang ating pakikibaka. Si Donario ay isa lamang anino ng mas malalim na kadiliman. Si Armando at Amarilla ay magkahawak pa rin ng kamay, ngunit kapwa humihingal, pagod at gutay-gutay ang damdamin. Anong nangyari? Tanong ni Armando, hawak pa rin ang nagliliwanag na anting-anting sa kanyang dibdib. Ikaw ang liwanag na pinipigil ng propesiya, sagot ni Lokban. Ngunit ngayon, dahil sa iyong pasya, nagising mo rin ang bagay na pinakatinatakutan ng lahat ng engkanto, maging mabuti man o masama. Alon ng kadiliman, bulong ni Amarilla. Sa baryo ng San Ignacio, ang mga ilawan ay biglang namatay. Ang mga hayop ay nagsisigawan, ang mga kalabaw ay biglang nagtakbuhan, at ang mga manok ay tila nabaliw, tumilaok kahit 10 oras ng gabi. Ang mga matatanda ay lumabas ng bahay, hawak ang mga krusipisyo, rosaryo at buntong hininga. May paparating na dilim, wika ni Lola Basilia, ang pinakamatandang babae sa baryo. Ito'y hindi pangkaraniwan, hindi ito aswang, hindi ito lamang multo. Ito'y mas malalim, mas matanda, mas uhaw. Sa kuweba, umilaw ang mga simbolo sa paligid ni na Armando. Hindi na sapat ang tapang lang, binata, sabi ni Lokban. Kailangan mo ng kakampi. Lumapit si Amarilla at inilabas mula sa kanyang buhok ang isang hibla ng gintong sinulid, isa sa pinakabanal na bagay mula sa kaharian ng liwanag. Ikaw ang pipili ng kasama mo, anya. Sa puso mo, sino ang ititiwalaan mong makipaglaban sa tabi mo? Napaisip si Armando. Isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan, ang matalik niyang kaibigan na si Lando, isang binatang mangingisda at dating sundalo na ngayoy tahimik na namumuhay sa tabi ng ilog. Agad na nagtungo sina Armando at Amarilla sa ilog kasama si Lokban. Sa gitna ng gabi, habang nakasakay sa bangka, tumambad sa kanila ang itim na hamog na bumabalot na sa ilog. Pagdating sa kubo ni Lando, sinalubong sila ng kaluskos at tila mga matang nanonood sa dilim. Armando? Sigaw ni Lando mula sa loob. Kaibigan, kailangan ka namin. Hindi lang ako, kundi ang buong mundo. Nagkatitigan ang dalawa. Lando, sa kabila ng kanyang pagdududa, ay tumango. Lumabas siya sa kubo, dala ang kanyang lumang itak at isang patak ng dugong pusa, isang pamahiing pananggalang na minanapan niya sa kanyang ina. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, nagsimulang mamatay ang mga puno. Ang mga ugat nito'y nabubulok sa isang kisap mata. Ang mga hayop ay nawawala ng walang bakas. Ang langit ay naging kulay abo at sa himpapawid ay may nararamdamang bigat. Parang isang dambuhalang espiritu ang humihinga sa ibabaw ng lupa. Ang unang halimaw na isinilang mula sa alon ng kadiliman ay hindi pangkaraniwang anyo. Isa itong nilalang na walang muka, walang katawan, kundi ulap ng puro poot. At kung sino man ang mahawakan nito ay makakalimot ng kanyang sarili, makakalimot ng pangalan, alaala at pag-ibig. Sa unang baryong inabot nito, nawala ang buong populasyon sa loob lamang ng 3 oras. Sa pag-uwi ni na Armando, Amarilla, Lokban at Lando,
sinalubong sila ng isang itim na hangin sa tabi ng bundok. Doon nila unang nakita ang nilalang ng kadiliman. Si Lando ang unang sumugod, sinaksak ng itak ang ulap. Ngunit lumusot lang ito at sa halip ay napaluhod siya ng hina at tila nalimutan ang pangalan ni Armando. "Lando, kaibigan!" sigaw ni Armando. Ngunit tumingin lang si Lando at tinanong, "Sino ka?" Napatras si Armando. Ngunit agad na lumapit si Amarilya at pinahiran ng gintong sinulid ang noo ni Lando. Bigla siyang natauhan. "Armando," bulong niya luhaan. "Akala ko, wala ka na." Ang nilalang ng kadiliman ay hindi umaatake ng pisikal. Isa itong pagkalimot. Kapag ikaw ay natamaan, makakalimot ka ng lahat ng minahal mo. At kapag limot mo na ang pag-ibig, wala ka ng liwanag. Ngunit si Armando, sa pagyakap niya kay Lando, ay pinatunayang ang liwanag ay hindi lamang galing sa engkanto, kundi sa pagkakaibigan, sa sakripisyo at sa paninindigan. Nagliwanag ang anting-anting muli, tumalsik ang anino at umatras ang kadiliman. Ngunit alam nilang iyon ay pagsubok pa lamang. Pumasok na ang mundo ng tao sa digmaan ng mortal at immortal. At si Armando, isang simpleng binata, ang magiging huling liwanag sa harap ng paglimot, pag-iisa at kapangyarihang uhaw sa kadiliman. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay natutulog sa takot at pangamba, apat na nilalang ang naglalakbay patungo sa puso ng kagubatan. Si Armando, Amarilya, Lando, at ang matandang engkantong si Lukban. Sa gitna ng paglalakad sa madawag na gubat, napansin ni Armando ang kakaibang pag-aalala sa mukha ni Amarilya. Ang kanyang malagintong buhok ay tila nawawalan ng ningning. Ang kanyang mga mata na dating tila bituin ay puno ngayon ng alinlangan. "Amarilya," bulong ni Armando, "ano ang bumabagabag sa'yo?" Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip, huminto siya sa ilalim ng isang punong balete at pinikit ang mga mata. "May kailangan kayong malaman," sabi niya, sabay tingin kina Armando at Lando. Tahimik ang paligid nang simulan ni Amarilya ang kanyang kwento. "Ako'y isinilang hindi sa kaharian ng liwanag lamang," anya. "Ang aking ina ay engkantada ng liwanag, ngunit ang aking ama ay isa sa mga dating tagapaglingkod ng alon ng kadiliman." Napatras si Lando. "Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay kalahating anino?" Tumango si Amarilya habang lumuluha. "Sa loob ng maraming taon, itinago ako ng aking ina sa kagubatan. Pinalaki niya akong may puso ng liwanag, ngunit ang dugo ko ay hati." Tumango si Lukban, tila matagal nang alam ang katotohanan. "Ikaw ang tinutukoy sa matandang hula," sabi niya. "Ang anak ng gabi at araw na siyang magpapatibok sa puso ng mortal at magpapasiya sa kapalaran ng mga mundo." Sa matandang aklat ni Lukban, may nasusulat na ganito: "Kapag ang anak ng dilim at sinag ng araw ay umiibig sa anak ng lupa, bubukas ang pinto ng kasaysayan. Sa iisang halik, maaring mamatay ang mundo o muling mabuhay." Tumahimik si Armando. "Bakit? Hindi mo agad sinabi?" tanong niya. "Dahil natatakot akong mawala ka," sagot ni Amarilya. "Natatakot akong isiping ang pagmamahalan natin ay magdadala ng mas malalim na kapahamakan." Lumapit si Armando at hinawakan ang kamay ng dalaga. "Hindi ko pinili kung sinong iibig. Ang puso ko ang pumili. At ikaw yon." Bigla, bumagsak si Lukban sa lupa. Namilipit siya sa sakit habang kumikislap ang kanyang balat sa mahiwagang liwanag. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan ng dugo. May dumating na pangitain," anya. "Anong nakita mo, Ginoo?" tanong ni Lando. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, bumulong si Lukban. 3 mga halimaw mula sa aninong kuweba
ang palapit na. Isang alipin ng ulap, isang mandirigma ng apoy, at ang tinatawag nilang itim na mutya, ang tagapagmana ng tunay na kadiliman. Habang isinusumpa ang kanyang pangalan sa mga madidilim na kuweba ng kabundukan ng Hilaga, ang itim na mutya ay isang engkantadang ubod ng ganda ngunit singlamig ng kamatayan. Siya ang pinakabata sa mga tagapangalaga ng alon ng kadiliman, ngunit siya rin ang pinakamabangis. Nang malaman niyang nagising na muli ang kanyang Panginoon, agad siyang bumangon mula sa mahabang pagkakatulog at nagsimulang pumatay ng mga engkantong tumalikod sa dilim. Sa kanyang mga mata ay may kasaysayan ng galit. Siya ay dating tagapagsilbi ng kaharian ng liwanag, ngunit itinakwil matapos ang isang kasalanan. Umibig siya sa isang mortal. Ngayon, kinamumuhian niya ang lahat ng pag-iibigan sa pagitan ng mortal at engkanto. At kapag nalaman niyang may umiibig kay Amarilla, alam niyang dapat silang puksain. Samantala, habang patuloy ang kanilang paglalakad, huminto si Armando upang uminom sa sapa. Pagyuko niya, napansin niya ang kanyang refleksyon. May marka na sa kanyang balikat, isang anyong hindi niya nakita dati. Isang tatak ng gintong araw na may palibot na anino. Napansin ito ni Amarilla at napaluha siya. "Hindi mo alam, Armando," sabi niya. "Ngunit ang halik na ibinigay ko sa iyo sa ilalim ng buwan ay nagtali sa dugo natin." "Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay kalahating engkanto na ngayon at ang dugong yon ay magiging sanhi ng galit ng itim na mutya." Nang biglang lumiwanag ang kalangitan, akala ng grupo ay pagsikat ng araw iyon. Ngunit hindi pala. Sa itaas ng bundok, isang nilalang na naglalakad sa apoy ang lumitaw. Ang mga paa nito ay nagiiwan ng abo sa lupa. Ang hininga nito ay usok. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang basag na kampana ng pagkawasak, isang pamana ng itim na mutya. Lumapit ang mga mapangahas, sigaw ng nilalang. Ang mortal at engkantada, nararapat lang na sunugin. Tumayo si Armando, nilabas ang anting-anting sa kanyang dibdib at humawak sa itak ni Lando. "Kung ganito ang dapat harapin, haharapin ko ito. Hindi ko ipagkakait ang puso ko. Hindi ko ipagkakait si Amarilla." Sa unang bugso ng apoy, tumalon si Lando sa gilid at inihagis ang isang palasong gawa sa balinghoy at asin. Tumama ito sa braso ng nilalang at napaurong ito, umusok ang balat. Gamit ang gintong sinulid ni Amarilla, binigkis nila ang paligid. Bumuo ng bilog ng liwanag sa paligid ng kampo. Si Armando, sa kauna-unahang pagkakataon, ay lumipad. Dala ng kanyang bagong dugong engkanto, nilundag niya ang halimaw sa ere at gamit ang anting-anting at pananalig, sinaksak ito sa noo. Sumabog ang halimaw sa liwanag at apoy. Ngunit mula sa hangin, dumating ang boses. "Isa pa lang iyon. Ang susunod ay ang aking sarili." Labis na nabahala si Lukban. "Wala na tayong oras. Kailangan nating hanapin ang pusod ng liwanag. Sa lugar na iyon lang natin matatalo ang itim na mutya." "Saan matatagpuan yon?" tanong ni Armando. Sa mabigat na tinig, sumagot si Lukban. "Sa pinakasagradong lugar ng mga engkanto, sa bundok ng limot. At doon nila itutuloy ang paglalakbay, kung saan ang alaala, pag-ibig at katapatan ay susubukin." Isang araw matapos ang sagupaan sa nilalang ng apoy, naglakbay sina Armando, Amarilla, Lando at ang matandang engkantong si Lukban patungo sa bundok ng limot, isang lugar na halos wala ng engkantong pumupunta at mas lalong iniiwasan ng mga nilalang ng kadiliman. Ayon kay Lukban, naroroon ang pusod ng liwanag, ang huling sagradong lugar ng mga sinaunang engkanto na may kakayahang pawiin ang mismong diwa ng kasamaan. Ngunit may kapalit.
Kapag hindi dalisay ang puso ng lalapit, maaari siyang mabura sa mismong pag-iral. Sa paanan ng bundok, sinalubong sila ng malamig na ulap. Ang mga puno ay walang dahon, ang lupa ay kulay abo, at tila lahat ng ingay sa paligid ay nilamon ng katahimikan. "Bakit ganito ang paligid?" tanong ni Lando. Sumagot si Lukban. "Ito ang lupaing kinalimutan ng mga engkanto matapos ang digmaang dakila. Dito bumagsak ang mga dakilang mandirigma ng liwanag at dito rin nagsilang ng unang itim na mutya." Napakunot noo si Armando. "Ibig sabihin dito nagmula ang mutya?" Tumango si Lukban. "Oo. At kung nararamdaman niyong malamig, mas malamig ang mga lihim na nakaimbak dito." Habang umaakyat, biglang napahinto si Amarilya. Nakita niya ang isang puno ng ilahas na may mga nakasabit na tela, mga lumang kapa ng mandirigmang engkanto. Biglang nagsalita si Amarilya. "Ang punong ito, dito nasawi ang aking ina." Lumingon si Armando, nagulat. "Anong ibig mong sabihin?" "Nang ako'y ipanganak, itinakas ako ng ina ko mula sa mga kamay ng alon ng kadiliman. Pinagtangkaan siyang patayin ng mismong mga nilalang ng anino. Ngunit dito siya nakipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga." Lumapit si Lukban at pinatong ang kamay sa balikat ni Amarilya. "Ang dugo ng ina mo ay nabuhos sa ugat ng punong ito. Kaya't sinasalamin nito ang huling alaala ng kanyang pag-ibig at sakripisyo." Sa gitna ng bundok, isang matandang nilalang ang lumitaw. Siya ay isang tagabantay ng alaala, isang engkantong may anyong halos kalansay, balot ng damong ligaw at ugat. "Hinto!" Tinig nito'y tila ihip ng hangin. "Ano ang sadya ninyo sa bundok na ito?" Sumagot si Lukban. "Nais naming makapasok sa pusod ng liwanag. May darating na malaking kasamaan, ang itim na mutya, at ang tanging pag-asa ng liwanag ay narito." Tinuro ni Lukban si Armando. Tiningnan ng tagabantay si Armando. May dugong engkanto, may pusong tao, may aninong nakabitin sa kanyang likuran. Hinawakan nito ang lupa at sabay usal ng sinaunang pananalita. Lumiwanag ang kanyang mga mata at nakita ang mga nakaraan ni Armando. Ang pakikipaglaban, ang sakripisyo, ang pagmamahal. "Kung gayon, papayagan ko kayong makapasok. Ngunit sa loob ng pusod, kailangang may isa sa inyo ang mag-alay ng alaala kapalit ng kapangyarihan." Pagpasok nila sa pusod ng bundok, nakita nila ang isang malawak na kuweba na may mga kristal na lumulutang. Sa gitna ay isang hukay na may umiikot na liwanag. Tila isang puso na tumitibok, naglalabas ng kapangyarihang hindi kayang salungatin ng dilim. "Ano ang ibig sabihin ng pag-aalay ng alaala?" tanong ni Lando. Sumagot ang tagabantay. "Ang sinumang nagnanais gumamit ng kapangyarihan ng pusod ay kailangang isuko ang alaala ng pinakaminamahal niyang sandali. Isang alaala na kailanmay hindi na niya maaalala pa." Napatingin si Armando kay Amarilya. "Ako na ang mag-aalay," sabi ni Armando. Humakbang si Armando palapit sa liwanag. "Ano ang alaala na iyong isusuko?" tanong ng tagabantay. Isinara ni Armando ang kanyang mga mata. "Isusuko ko ang alaala ng aming unang halik, ang gabing isinumpa ko sa sarili kong mamahalin ko si Amarilya habang buhay." Napaluha si Amarilya. "Armando, hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit tuloy ang binata. Kung ito ang kailangan upang mabuhay ka at mailigtas ang mundo, tatanggapin ko." Sa pagtapak ni Armando sa hukay ng liwanag, sinakop siya ng purong enerhiya. Umiikot ito sa kanyang katawan, pinupunit ang kanyang alaala ng gabi ng kanilang unang halik. Pagmulat ng kanyang mata, may kakaiba na ang kanyang mga mata ay may bahid na ginto, ang kanyang tinig ay may kapangyarihang engkanto, at ang kanyang dibdib ay may bagong marka,
tatak ng limot. Tumalikod siya kay Amarilla. "Sino ka?" tanong niya. At sa sandaling iyon, napagtanto nilang totoo ang kabayaran. Hindi na siya nakakaalala sa pinakamatamis na alaala nila. Habang lumalabas sila sa kuweba, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sa tuktok ng bundok ay lumulutang na ang itim na mutya. Ang kanyang mga mata ay itim na parang bangin. Ang kanyang buhok ay parang usok. At sa kanyang likod ay lumulutang ang mga aninong nilalang. "Kay tagal kong hinintay ang pagkikita nating ito, Amarilla," bulong niya. "At ikaw, mortal, hindi mo na siya naaalala, hindi ba? Mas madali kitang papatayin ngayon." Ngunit humakbang si Armando. Bagamat wala na sa alaala ang kanilang halik, nandoon pa rin ang di maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. "Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong ipagtatanggol kita." Ang langit sa tuktok ng bundok ng limot ay nabahiran ng itim na ulap. Lumilipad sa paligid ng itim na mutya ang kanyang mga alagad, mga nilalang na yari sa anino. May mata ngunit walang mukha, mga nilalang na lumalago sa takot at pagkamuhi. Sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Amarilla, pinipigil ang luha, at si Armando, nakaharap sa panganib na hindi niya lubos na maunawaan. Hindi na niya maalala ang gabing iyon ang kanilang unang halik, ang panata ng pag-ibig, ngunit naroon sa kanyang puso ang isang bagay, isang tibok na di matitinag. Humakbang ang itim na mutya. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang niya. Lumapit ito kay Amarilla at ngumisi. Sa wakas, nagtagpo na muli ang liwanag at dilim, ngunit ngayon wala ka ng kakampi. Ang mortal mong minahal ay wala ng alaala. Hindi ka na niya ipaglalaban. Tinignan ni Amarilla si Armando. "Hindi mo ba ako naaalala?" tanong niya, puno ng luha. Tumingin si Armando sa kanya, tahimik, ngunit sa puso niya, tila may kirot. May mga larawan sa kanyang isip, di malinaw, parang panaginip, ng isang gabi, ng isang halik, ng mga matang puno ng liwanag. "Hindi ko alam kung sino ka sa nakaraan ko," sagot ni Armando. "Pero sa kasalukuyan ko, alam kong ikaw ang dahilan kung bakit handa akong mamatay." Patahimikin sila. Sigaw ng itim na mutya. Sa isang iglap, lumipad ang mga aninong nilalang patungo kina Armando at Amarilla. Tumindig si Lukban at si Lando, tangan ang mga palasong gawa sa liwanag ng bundok. "Walang sino mang dapat humadlang sa liwanag ng pag-ibig," sigaw ni Lukban. Isang matinding laban ang sumiklab. Si Lando, bagamat isang tao lamang, ay lumaban na parang mandirigma ng sinaunang panahon. Gumamit siya ng sibat na nilubog sa sagradong ilog at bawat tusok ay naglalaho ang anino. Si Amarilla ay lumipad sa ere. Ang kanyang buhok ay umilaw ng gintong liwanag, bawat pilantik ng kamay ay nagpapasiklab ng kidlat mula sa kalangitan. Ngunit si Armando, siya ang nasa gitna. Tinawag niya ang kapangyarihang binigay ng pusod ng liwanag. Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang apoy ng dalisay na damdamin. Nagharap sina Armando at itim na mutya. "Hindi mo ako kayang talunin, mortal. Ako ang bangungot ng lahat ng puso. Ako ang aninong nananahan sa loob ng bawat alaala," wika ng mutya. Ngunit sagot ni Armando, "Maaari mong kunin ang alaala ko, ngunit hindi mo maaalis ang damdamin. At kung pag-ibig ang bumubuhay sa akin, hinding-hindi ako matitinag." Tinangka ng mutya na sakalin siya gamit ang kapangyarihan ng anino. Ngunit sa huling sandali, lumipad si Amarilla, niyakap si Armando at magkasabay silang nagniningning sa liwanag. Sa kanilang pagyakap, nagliwanag ang buong bundok. Umaling-aw-ngaw ang isang tinig, hindi sa pandinig kundi sa puso. Ang alaala ay maaaring mabura, ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging babalik, laging mabubuhay. At sa sandaling yon, tila may pumutok sa loob ni Armando. Isang sinag ng alaala ang bumalik. Ang gabi ng kanilang unang halik, ang halakhakan nila sa ilog,
ang panata sa ilalim ng buwan. Naalala ko na, bulong niya kay Amarilla. At sa kanilang pagsanib, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa kanilang puso. Tumilapon ang itim na mutya, nagsisigaw habang nalulusaw sa liwanag. Hindi pa tapos ito, sigaw niya habang tinatangay ng kanyang mga anino papalayo sa bundok. Tumahimik ang bundok. Isa-isang nagsibalik ang kulay, ang hangin ay naging magaan at ang kalikasan ay tila huminga ng malalim. Nanalo tayo, sabi ni Lando, halatang sugatan ngunit nakangiti. Lumapit si Lukban kay Armando. Ang bundok ay nagpatunay, ang isang mortal na may dalisay na pag-ibig ay mas makapangyarihan pa sa pinakamatandang engkanto. Niyakap ni Amarilla si Armando at sa titig nilang dalawa ay muling nabuo ang alaala ng pag-ibig na muntik ng mabura. Bumalik sila sa nayon. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang punong kalamansi, nanumpa si Armando sa harap ni Amarilla. Walang makakapigil sa atin. Hindi engkanto, hindi kadiliman, hindi ang limot o takot. Hanggat tumitibok ang puso ko, ikaw ang alaala kong hindi kailanman mawawala. At sa pagkakataong ito, sa pagyakap nila sa isa't isa, hindi lamang alaala ang bumalik, kundi ang kapalaran ng dalawang mundong nagtagpo sa iisang pag-ibig. Wakas. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang punong kalamansi, nanumpa si Armando sa harap ni Amarilla. Walang makakapigil sa atin. Hindi engkanto, hindi kadiliman, hindi ang limot o takot. Hanggat tumitibok ang puso ko, ikaw ang alaala kong hindi kailanman mawawala. At sa pagkakataong ito, sa pagyakap nila sa isa't isa, hindi lamang alaala ang bumalik, kundi ang kapalaran ng dalawang mundong nagtagpo sa iisang pag-ibig. Wakas.